Guys, ito talagang madalas natin pinapaalala sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga OFW, na kapag may tumawag sa inyo na nagpakilalang taga-bangko, ay wag na wag yung i-entertain. Kahit anuman ang concern nyo sa inyong bank account, ay dapat dumirekta lang kayo mismo sa inyong bangko or sa branch ng inyong bangko. Dahil baka magaya kayo dito sa isang kababayan natin na nilimasan ng 200,000 pesos o higit 200,000 pesos na savings niya. Simot ang mahigit 200,000 pisong laman ng bank account na isang lalaki sa Pangasinan. Nabiktima umano siya ng voice phishing scam. Saksi si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. May 25 nang may tumawag sa 58 anyos na lalaki na taga Mangaldan, Pangasinan mula sa isang unregistered number at nagpakilalang ahente ng bangko. Nagbilin daw sa kanya ang nagpakilalang ahente. Sinabi niya na may darating sa akin ATM na hindi ko naman po alam na wala palang gano'n ang banking gano'n. Papalitan daw. Sabi sa akin, huwag kang aalis ng June 5. O, kaya po hindi ako umalis. Lumipas ang June 5 pero wala raw siyang natanggap na bagong ATM card kaya nagpasya siyang mag-withdraw sa ATM. Pero laking gulat niya nang makitang wala ng laman ang kanyang bank account. Huli na raw nang makita niya sa transaction records na unti-unti palang sinimot ang kanyang pera noong May 29. Unang nag-withdraw ng 70,000 pesos ang suspect hanggang sa naubos na ang naitabi niyang pera. 230,000 pesos ang nasimot sa kanyang account. Nanginginig po ako dahil high blood ako. Hindi ako makagalaw doon sa loob ng bangko, halos bubaksak ako. Kasi last money ko po yan na pangahawakan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, posibleng na biktima ang lalaki ng tinatawag na voice phishing. Kaya nilang lituhin yung mga tinatawagan nila to the point na siguro hindi niya na-realize na, nabigay niya na po yung mga personal information kasi nagpapanggap po na mga financial institution kagaya ng bank. Nakuha raw ang pera sa pamamagitan ng online bank transfer. Nakikipag-ugnayan ang biktima sa PNP at sa kanyang bangko sa pag-asang mababawi pa ang kanyang pera. Huwag po talaga magtitiwala sa mga tawag-tawag na dapat po talaga i-validate at tawag po ibigay yung mga OTP. I-secure po yung mga data. Tulad nga rin dito sa isang ginawa kong video na isa rin kababayan natin na nabiktima ng ganitong karanasan or ng ganitong modus. At kung kung hindi rin ako naging maingat, ay pwede rin ako ma-scam dahil makailang ulit na rin ako sinubukan tinawagan ng mga taga-Pilipinas na nagpapakilalang taga-bangko. Buti na lang aware ako sa mga modus na ito. Guys, babala sa lahat ng mga kababayan kong OFW dahil kahit ako ay naranasan ko ito. Kahit nandito ako ngayon sa ibang bansa na may tumawag sa akin na nagpakilalang taga-bangko at ang taga-bangkong ito ay kung saan ako nag-open ng account. Alam ang account number ko, alam ang address ko, alam ang cellphone number ko at alam kung saang branch ako nag-open. Ngunit dahil nga aware ako sa mga ganitong modus ay hindi ko ito in-entertain at sinabi ko sa kanya na dadiretso na ako mismo sa branch dahil nga meron din namang branch dito sa Dubai. At malalaman mo talagang scam ito dahil nga minura niya ako sa patay na telepono dahil wala siyang napala sa akin. Si Joseph Canellada. Joseph, good morning. Si Danny sa Kabayan. Good morning po, kabayan. Oo, thank you very much for joining dito sa ating programa. Ikwento mo lang, na maikli, itong issue ng spoofing, yung tinatawag nila na sabi nila, di ba nag-apply ka, tama ba, ng credit card? And then ano nangyari, Joseph? Actually po, sila po yung nag-offer sa akin. May tumawag po sa akin na number lang from bangko daw po. Na regular na number, katulad po na sa cellphone. And naperan po ako ng BPI credit card. Okay. Then after po noon, through call lang po yun, yung processing po ng credit card. Oh. Then nabigyan po ako after 2 weeks po na bigay na po yung credit card sa bahay namin. Then after po matanggap yung credit card, marami na pong mga number po na tumatawag sa akin na galing din pong bangko na tinatanong po kung na-active ko na din daw po yung credit card ko. Yung simula po noon, hindi ko po muna in-entertain. Then after mga isang linggo lang po, may mga tumatawag po, mga 5 beses pa nga po sa isang linggo Then sinabi ko, tinry ko, nag-reach out po ako sa may kaibigan ko kung na-active ko na daw po. Pero lumabas po dun sa may online banking ko, na may credit card po na lumabas, ibig sabihin po, inactive na siya. Okay. Ang tanong ko lang, ibig sabihin, meron talaga nagpadala, di ba? Sila mismo yung nag-offer. Nagpadala talaga sila ng credit card na physical na natanggap mo. Kaya siguro naniwala ka na tumawag din sila kung na-activate mo. Doon ka na, doon ka na parang nainganyo, di ba? Na talaga mukhang believable naman to. Di ba, Joseph? Doon po,
Oo. Opo, tama po kayo. Kasi yung credit card po, through phone number lang po yung processing niya. So yung mga tumatawag po doon ang nagtatanong ng active din po through number. So ibig sabihin, naisip ko po na bangko din po sila. Oo. Ang nangyari. Okay, so nung paano yun? Nung sinabi nila na na-activate mo na, hiningian ka ng mga personal details at doon nila nakuha na kaya nagkaroon ng let's say scam na nga? Actually, hindi po nila hiningian. Pagtawag po nila sa akin, alam na po nila yung mga personal details ko. Like, Alam na. kung saan po ako nagtatrabaho, saan po Oo. yung bahay po namin, yung Oo. 4 na number po ng credit card ko, alam po nila. O kaya nga, so ano ang ibig sabihin, magkano yung natangay sa'yo? Sa pera mo? 46,000 po, kabayan. 46,000 pesos. Opo. Bali, 'di ba ang di ba nag-apply ka nung February pa 2026, tama Opo. ba? Opo. Okay. Yes po, tama po kayo. Okay, and then when did you get physically yung yung credit card mo? How soon? How long? Po ng February din po. Okay, and then tapos may mga advice pa sila, may mga welcome points ka pa, 'di ba? Opo. Kasi Opo, kailangan tama po. kailangan bayaran. Okay. Opo, tama po. Ganun po yung sinabi nila sa akin. Itong Nabigyan mga kami points po ako. Pero Joseph, ito ba mga tawag hindi text? Tawag? Ano nangyari? Tawag po, yes po kabayan, tawag po, the usual ang ginagawa po nila. Tapos alam po nila yung mga OTP kung kailan po dadating. Kaya nga, so anong mo ang duda mo? Kasi mukha naman talagang very valid yung kanilang mga sinasabi at saka mismo natanggap mo yung credit card mo di ba? Opo. So hindi ka ba nagduda na let's say tapos nung natangay yung pera mo, hindi mo na sila mabalikan? Yes po. Wala ka bang backtracking ng mga conversation with them para at least for investigation? Wala po, hindi na po mabalikan. Actually, after ko po ma-scam, pumunta na po kagad ako ng BPI na bangko po talaga. Malapit lang po dito sa amin. Pero sabi po kasi ng BPI sa akin, mahirap na po kasi ng hapulin. Kasi ang nangyari po doon, yung transaction po ni sinend ko, parang naging will po ako na pinasok ko po sa Maya Bank na sinabi po ng mga scammer na akin din po yung Maya Bank. Ano ang sinabi sa'yo? Nung pumunta ka, hindi nila mariretrieve yung 46,000 mo? May hihirapan daw po kami kasi na-transfer po dun sa Maya Bank. Parang hindi po nangyari sa transaction is bank to bank. Parang lumabas po siya ng bangko ang nangyari. Okay, ano yung ibig sabihin na nailipat nila sa Maya Bank? Parang parang katulad ng GCash, gano'n? Opo, tama Wallet? po kabayan. Oo. Ganun po, opo. Hindi. So, hindi nila makukuha doon. Yung kaninong account yung Maya Bank na yun na inilipat yung 46,000 Ano po, mo? tawag po nito, ang nangyari po kasi sa akin, bago po ang na-transfer ko po kasi talaga yung savings ko, hindi po nagalaw yun sa credit card ko. Ang ginawa po kasi noon, dahil po online banking, may lumabas po na credit card doon. But kasi dahil nga po online, through call po ang nangyari. So, panatag po ako, akala ko po talaga bangko. Tinuruan po nila ako, kailangan i-transfer ko daw po dun sa Maya Bank na ginawa nila. Na hindi ko naman po alam yung on that day Okay. Yung nangyari po nun, ita-transfer ko po sa Maya Bank ko na ginawa po nila na yon as account number. So akala ko po talaga akin yung Maya Bank na yon. Bago daw po makuha yung credit points na yon, kailangan i-transfer ko po muna daw sa Maya Bank na yon. Okay, so Kasi Maya Bank po na yun, sa scammer po pala yun. okay, so wag na tayo magbanggit ng mga bangko para at least para lang dun sa mga kasi alam ko marami rin mga nagiging biktima ng ganyan. Basta ito online bank na transaction na ikaw you applied for a credit card and then humingi ng mga personal details and then nawala 46,000 pesos from your. Ito ba yung total deposit mo na nawala o meron ka pang natira pang deposit? Wala na po, yun na lang po yung Nakuha lahat. Opo. So anong ginawa mong aksyon para at least for now dinala mo ba to sa mga kinaukulan? Pumunta po ako ng bangko kabayan, pero yun nga po, ang sabi po nung bangko, mahihirapan na daw pong tawag nito, mahihirapan na pong makuha o mabalik po sa akin yung pera kasi lumabas nga daw po ng bangko.
Kaya nga. Pero how about alam ko may mga ahensya tayo na nakatutok sa ganyan no? At siguro mamaya makakausapin natin yung DICT na rin. Meron sila diyang Cybercrime Investigation tsaka Coordinating Center. Yun ang pwede nating tanungin, no? Joseph, makinig ka dahil after you, kausapin na natin siya. Pero maraming salamat, Joseph, for sharing that, yung ganyang istorya na marami nabibiktima. Kaya guys, maging paalala ito sa lahat ng mga kababayan nating OFW, lalo sa mga nasa ibang bansa ngayon, na huwag kayo basta-basta mag-entertain ng tumatawag sa inyo na nagpapakilalang taga-bangko. At never din kayo mag-click ng links ng mga bangko kuno na nalimasan kayo ng pera, at para ma-save or para ma-hold ang pera na nalimas sa pera nyo daw, ay kailangan nyong i-click. Huwag na huwag kayo guys mag-click ng link dahil scam yan at pwedeng malimas ang pera nyo. Any concern about sa inyong account ay dumirekta kayo mismo sa inyong bangko or sa customer service nila na pwede nyo tawagan international. At eto talagang sobrang nakapagtataka at hindi mo maiwasang maiisip na inside job nga ang pangyayari or ang mga nangyayaring ito sa Pilipinas. Dahil alam ang account number mo, alam ang email address mo, alam ang buong pangalan mo, alam ang cellphone number mo at alam ang address mo. At alam kung saan branch ka nag-open ng iyong bank account. Sobrang lalakas ng mga loob ng mga scammer sa atin sa Pilipinas dahil nga mas pinapanigan pa sila ng batas dahil nga sa bank secrecy law. Hindi pwedeng halungkatin ang account number nila at personal information nila kahit nasagot ito sa pag-i-scam.